What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya, shoutout kay Leo Merpabol. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2041 hanggang 2045. Damit. Ang 4 na salitang ito ay parang isang bolt mula sa asol sa isip ni Su Yihan. Sa gulat, si Su Yihan ay patuloy na yumuko kay Tianlinger, sinusubukang lutasin ang kanyang mga pagkakamali. Tianlinger, alam kong mali ako. Hinding-hindi na ako mangangahas na uulitin pa iyon. Please give me another chance. Pagkataon, sinabi ni Tianlinger na may malamig na ngiti, kung gagawin mo ang lahat ng masama, kung ako si Aaron, pinatay na kita. Binigyan kanya ng napakaraming pagkakataon. Ngunit alam mo ba kung paano ito pahalagahan? Ikaw ang isa lang ang pwedeng mamatay. Nanlamig ang puso ni Chen Yi, at mas alam niya ang kabilang panig ng Tianlinger. Mas lalo niyang nararamdaman na napaka-reckless at tanga niya para gumawa ng ganoong komento ngayon lang. Sa kasamaang palad, huli na upang pagsisihan ito ngayon. Hindi na mababawi ang sinabi niya. Hindi nagtagal, personal na pumunta si Mo Yang sa bahay ni Chen Yi. Nang makita niya ang namamagang pisngi ni Su Yihan, wala siyang kahit katiting na simpatiya. Dahil galit na galit siya sa babaeng ito ngayon, pinahiran si Ivory, at maging si Han Nayan sa kanyang kamusmusan ay naapektuhan nito. Ito ay isang bagay na talagang hindi niya pinapayagang mangyari. Paano ang mga kamay? Tanong ni Mo Yang sa araw na anak na espirito. Itinaas ni Tianlinger ang kanyang kamay at walang pakialam dito. Sabi niya, okay lang. Medyo namamagalang. Wala sa daan. Kinuha ko na yung lalaki. Pupunta ka ba? Nagpatuloy si Mo Yang. Siyempre, walang pagdadalawang isip na sinabi ni Tianlinger na hindi niya nailabas ang galit niya, kaya paano niya ito mapapaalis? Tumanggo si Mo Yang at tiningnan si Lin Yong. Pumunta si Lin Yong sa tabi ni Su Yihan at sinabing mahinhin, bumangon ka. Hindi ka mabubuhay mag-isa. Kapag ginawa mo ito, dapat mong isipin ang katapusan ng araw na ito. Si Su Yihan ay natakot hanggang sa mamatay. Mahina ang kanyang mga paa. Paano siya tatayo? Nang makita ito, kinuha ni Lin Yong ang mga damit ni Su Yihan gamit ang isang kamay at kinaladkad ito palabas ng silid. Bago umalis si Tianlinger, sinabi niya kay Chen Yi, bagamat ang sinabi mo kanina ay labis akong ikinalungkot, ipinapangako ko sa iyo na ibibigay ko ito sa iyo. Tumingin si Chen Yi sa likod ng pag-alis ni Tianlinger, tumalsik ng isang subo ng malas at nagsisisi. Pagkaalis ng lahat, nagpakita rin ang mga magulang ni Chen Yi. Sa kanilang opinyon, dapat itong gawin ni Chen Yi ng perpekto. Total, kahit si Tianlinger at si Mo Yang ay lumitaw. Gayunpaman, nang makita niya si Chen Yi sa sala, nalaman niyang tila hindi tama ang kanyang mukha. Anak, ano ba? Ang ganda di ba? Bakit parang hindi ka masaya? Lumapit sa kanya ang ina ni Chen Yi at nagtanong. Ngumiti ng mapait si Chen Yi. Ito ay talagang isang magandang bagay na gawin. Kung hindi dahil sa kanyang mga madaldal na salita, ang magiging resulta ay ang pinaka-ideal. Sayang naman at sabik na siyang magpakita ng sarili, pero self-defeating naman siya. Ma, may ginawa akong katangahan. Napabuntong hininga na sabi ni Chen Yi. Sa sandaling marinig ng ama ni Chen Yi ang pangungusap na ito, nakaramdam siya ng kaba. Huwag nating sabihin kung may proyekto sa nayon sa lungsod. Kung gumawa si Chen Yi ng isang bagay na hindi karaniwan para pukawin si Tianlinger o si Mo Yang, matatapos ang pamilya Chen. Ano ang ginawa mo? Hindi na makapaghintay ang ama ni Chen Yi na magtanong. Sinabi ni Chen Yi sa kanila ang ginawa niya. Laking gulat ng ama ni Chen Yi.
Ang imahe ni Tianlinger sa labas ng mundo ay palaging isang prinsesa na walang magawa. Sa pamamagitan lamang ng pagtangkilik sa pabor ni Tian Chang makakagala si Tianlinger sa Cloud City. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Tianlinger ay may ganoong side thoughtful. At ang pambubugbog niya kay Chen Yi ay malinaw na para makilala ang status gap sa pagitan nila. Kahit na siya ay isang kaibigan, ang kanyang katayuan ay hindi maaaring balewalain. Ito ang gustong ipahayag ni Tianlinger. Sa loob ng napakaraming taon, walang lalaking inapo sa pamilya Chanjia. Sa opinyon ng lahat, masisira ang kasaganaan ng pamilya Chanjia. Ngunit ngayon ay tila kwalipikado na ang Tianlinger na suportahan ang pamilya Chanjia. Napabuntong hininga na sabi ng ama ni Chen Yi. Dad, ano ang dapat kong gawin ngayon? Tanong ni Chen Yixin, wala siyang laman sa puso niya ngayon, dahil si Tianlinger na lumalabas sa harap niya ngayon ay ibang-iba sa Tianlinger dati, kaya sobrang litong-lito siya at hindi alam kung paano makisama kay Tianlinger. From now on, you can treat her as a friend, but as a boss. That's the best thing you can do now. Sabi ng tatay ni Chen Yi. Well, naalala ko. Tumanggo si Chen Yi. Ang basement ng isang manor ay madilim at mamasa-masa. Matapos mahuli si Su Haichao dito, siya ay pinalo ng husto. Ngayon siya ay nakahandusay sa lupa na parang patay na aso. Hindi niya pa rin maintindihan ang nangyayari. Paanong biglang pumunta si Moyang sa kanyang bahay para manghuli ng mga tao at dalhin siya sa ganoong lugar. Bagamat ginawa niya ang bagay na paninirang puri kay Ivory, tinanong niya sa kanyang sarili na hindi siya nagpakita ng anumang mga pagkukulang. Iniwan din ng source si Yuncheng. Paano nalaman ni Moyang? Ngunit bilang karagdagan sa bagay na ito, talagang hindi maisip ni Su Haichao kung bakit siya maaaring arestuhin ni Moyang. Si Su Yihan ba ang nag-leak ng balita? Nang naisip ito ni Su Haichao, naisip niyang imposible ito. Dapat malaman ni Su Yihan ang kahalagahan ng bagay na ito, at pinaalalahanan din siya na huwag ipakita ang mga paa ng kanyang kabayo. Hindi sasabihin ni Su Yihan sa iba ang tungkol dito. Sa oras na ito, may mga yabag na papalapit, si Su Haichao ay natakot na manginig. Hakbang sa basement, ang mga ilaw sa basement ay bubuksan, puting ilaw upang maipaliwanag ang lahat ng kadiliman. Itinaas ni Su Haichao ang kanyang ulo ng buong pagsisikap. Nang makita niya si Su Yihan na namamaga ang pisngi, nakaramdam siya ng hindi inaasahang premonition. Siya at si Su Yihan ay inaresto ng sabay, hindi dahil sa paninirang puri kay Ivory. Ano pa kaya ang, Moyang, anong ginagawa mo sa akin? Tanong ni Su Haichao kay Moyang. Bago nagsalita si Moyang, pinuntahan ni Tianlinger si Su Haichao. Ang isang maliit na babae, ay hindi dapat hayaang matakot ang mga tao, ngunit sa ngayon, ang intensyon ng pagpatay sa mga mata ni Tianlinger ay gumagawa ng ulo at paa ni Su Haichao. Tianlinger, ano ang gusto mong gawin? Huwag kang pumunta rito, takot na sabi ni Su Haichao. Ngunit hindi napigilan ng kanyang mga salita si Tianlinger. Sa oras na ito, ang Moyang sa likod ni Tianlinger ay biglang nagsabi, may patpat sa tabi. Huwag mong saktan ang iyong kamay. Nang marinig ito ni Tianlinger, kinuha niya ang patpat at direktang damaykit sa ulo ni Su Haichao. Kahit na ang lakas ng maliit na batang babae ay hindi malaki, ngunit isang ganap na tama, at pa rin ang tama sa ulo, ang lasa na ito ay napaka hindi komportable. Napaiyak si Su Haichao sa sakit at gamulong sa lupa. Matapos matamaan ni Tianlinger ang patpat ay hindi na niya ito inalis. Muli niyang itinaas ang patpat at tinadtad sa hangin. Tumama ito sa tuhod ni Su Haichao, tinatayang nabasag ang mga buto, at umalangaw sa basement ang nakakaantig na sigaw. Si Su Yihan ay nanginginig sa takot. Siya ngayon ay nasa gitna ng walang katapusang pagsisisi. Sayang at huli na at walang kwenta ang panghihinayang, ikaw, bakit mo ako sinaktan? Ungol ni Su Haichao kay Tian. Hindi sinagot ni Tianlinger ang tanong ni Su Haichao, dahil wala siya sa mood ngayon. Umiwas siya ng patpat at tinamaan si Su Haichao. Walang humpay na sumisigaw si Su Haichao, at hindi siya pinigilan ni Moyang, dahil alam niya kung gaano kagalit si Tianlinger tungkol dito. Kung hindi niya hahayaang maglabas ng galit ang prinsesa, paano siya lalabas sa puso niya? Bukod dito, sa katayuan ni Moyang, hindi siya kwalipikadong pigilan si Tianlinger. Pagkatapos ng lahat, si Tianlinger ay kapatid ni Aaron. Lumalabas ang ate niya para sa kapatid niya. Siyempre, bilang subordinate, manood ka lang. Linger, kung pagod ka,
marami pa ring tao na magdadrive ka, sabi ni Mo Yang kay Tian Linger. Medyo pagod na talaga si Tian Linger. Hindi naman kasi siya masyadong nag-e-exercise kaya hindi niya kayang makipagsabayan sa kanyang pisikal na lakas. Matapos itapon ang stick, pumunta si Tian Linger kay Su Haichao, tinapakan ang mukha ni Su Haichao at sinabing, ayaw mo bang malaman kung ano ang nangyayari? Makinig kang mabuti, gusto kong mamatay ka ng malinaw. Ilabas ang mobile phone ni Chen Yi at i-play ni Tian Linger ang recording. Ito ay tunay na katibayan, at ito ay ipinahayag mismo ni Su Yihan. Biglang nawala ng pag-asa si Su Haichao, nahulog sa mga kamay ng Tian Linger ang gayong ebidensya, may paraan ka pa bang mabuhay? Su Yihan, anong ginawa mo? Si Su Haichao ay hindi gustong umungol kay Su Yihan. Nahulog si Su Yihan sa magiliw na nayon, at nalaman niya sa ibang pagkakataon. Ngayong narito na ang usapin, paano niya mapapasan ang responsibilidad sa kanyang sarili? Kung hindi dahil sa'yo, nagawa ko na ang ganoong bagay. Sinaktan mo ako at tinanong pa. Sabi ni Su Yihan. Iniharap ni Su Haichao ang kanyang sariling ideya tungkol sa sakit ni Ivory. Sa katunayan, si Su Yihan ang nagmungkahi na suruan si Ivory. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, maaari lamang ihagis ni Su Yihan ang palayok kay Su Haichao, umaasang maibabalik ang kanyang buhay. Ngunit paano tatanggapin ni Su Haichao ang isang malaking itim na palayok sa kanyang ulo? Agad siyang gumanti, Su Yihan, nakakalason talaga ang aso mo. Malinaw na ikaw ang nagmungkahi ng pagkalat ng tsismis, pero ngayon sinisisi mo ako. Huwag mong kalimutan, ito ang gusto mong gawin. Fart, paano ako? Hindi mo gusto ang Aaron. Ngayon ang posisyon ng Aaron ay mas mataas kaysa sa iyo. Kaya sinisiraan mo si Ivory at ipinaalam sa mga tao sa Yuncheng na nagdala siya ng berdeng sombrero sa Aaron. Di ba sabi mo gusto mo pang makita yung mga jokes ni Aaron? Su Yihan bites back, at ang kanyang kakayahang gumawa ng mga kwento sa lugar ay napakahusay. Tumawa si Su Haichao. Ngayong nangyari ang insidente sa silangang bintana, ibinuhos ni Su Yihan ang lahat ng maruming tubig sa kanya upang iwasan ang pananagutan. Joke lang naman. Gaano man sila magtalo, hindi nito mababago ang resulta. Kaninong responsibilidad ang mahalaga? Nagpakalat sila ng chismis at sinisiraan si Ivory, na hindi maiiwasan ng anumang dahilan. Su Yihan, sa tingin mo ba papakawalan nila tayo kapag sinabi nila iyon? Sabi ni Su Haichao. Mo Yang, this matter has nothing to do with me. I'm just an insider. Wala akong ginawa. Nahanap niya ang taong nagkakalat ng chismis at naglagay ng ideya. Mapilit na sinabi ni Su Yihan kay Mo Yang. Tumingin si Mo Yang kay Tian Linger. Wala siyang karapatang harapin ito ngayon. Nakadepende ang lahat sa ugali ni Tian Linger. Dahil ang Tian Linger ngayon, tulad ng Aaron, ay nasa eksena, ang kanyang desisyon sa ilang mga lawak ay nakakalungkot na palitan ng Aaron. Linger, ano ang gagawin mo sa kanila? Tanong ni Mo Yang sa araw na anak na espiritu. Kung wala ang kapatid ko, ako ang gagawa ng desisyon para sa kanya. Total, hindi lang kapatid ko ang kasali kundi pati si Han Nayan. Hindi ko akalain na hahayaan niyang mangyari ang ganitong bagay. Binigyan ni Ivory si Aaron na berdeng sombrero. Ang bagay na ito ay nabuo na ngayon sa tanong kung si Han Nayan ay ipinanganak sa Aaron, na humantong sa mga malubhang kahihinatnan. Sa opinyon ni Tian Linger, dapat maubos ang lambot ng Aaron. Pagkatapos ng ilang sandali na katahimikan, sinabi ni Tian Linger, ayoko na silang makita pa. Ang pinakamagandang paraan ay hayaan silang mag-evaporate. Gagawin ko, sabi ni Mo Yang. Si Su Yihan at Su Haichao ay ganap na desperado. Kahit paano lumuhad si Su Yihan para humingi ng tawad, hindi natinag ang desisyon ni Tian Linger. Tulad ng sinabi ni Tian Linger, ang dalawang taong ito ay hindi dapat nabuhay noon pa. Paano siya naging malambot ang puso ngayon? Mali ako. Alam kong mali talaga ako. Tian Linger, Mo Yang, please give me another chance. Ang panloob na takot at walang katapusang panghihinayang ay nagtulak kay Su Haichao na yumuko at humingi ng tawad. Hanggang sa sandaling ito, sa wakas ay alam na ni Su Haichao kung gaano kitang ang gawin ang tama sa Aaron. Hinahayaan siya ng Aaron na umalis ng paulit-ulit. Hindi naman sa hindi siya naglalakas loob na maging malupit sa kanya, sadyang hinamak niya ito. Napakalakas ng Aaron kaya hindi niya ito matinag. Sa kasamaang palad,
Huli na para malaman ito ni Su Haichao, at kung ano ang ginawa niya sa pagkakataong ito, kahit na nasa Yuncheng ang Aaron, hindi siya mapapatawad. Ivory, Han Nayan. Ang dalawang babaeng ito ay ang kayamanan ng Aaron. Paanong hinahayaan ng Aaron na masaktan sila? Umalis si Tian Langer sa basement nang walang kaunting awa sa kanyang mga mata. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay na nagkaroon siya ng ganoong kalapit na pakikipag-ugnayan sa ganitong uri ng bagay, at iyon ang kanyang sariling utos, ngunit hindi naging malambot ang pakiramdam ni Tian Langer, na higit na sumasalamin na ang kinabukasan ni Changjia ay maaaring kontrolin sa kanya, mga kamay. Ang rudiment ng isang malakas na babae ay unti-unting nababanaag sa Tian Langer, kuya, kung maglakas loob kang sisihin ako, kailangan kong hayaang punutin ng kapatid ko ang iyong mga tainga. Bamantong hininga si Tian Langer at mapaglarong sinabi. Pagbalik sa tahanan ni Tian, hindi nagtanong si Tian Changsheng tungkol sa katapusan ng usapin, ngunit malamang na mahulaan niya iyon, dahil sa pagkakataong ito, nag-iba ang ugali ni Tian Linger. Lumaki si Chan Changsheng na tinitingnan ito. Babae, nararamdaman niya ang anumang pagbabago sa Tian Linger, lolo. Babalik ako sa aking silid at magpahinga muna. Sabi ni Tian Linger. Nakangiting tumango si Chan Changsheng at hiniling kay Tian Linger na huwag nilalamigin, tatay, parang medyo iba ang Linger. Sabi ni Tian Honghui kay Tian Changsheng, iba ito. Mapagkakatiwalaan kung magtagal sa kinabukasan ni Changjia, nakangiting sabi ni Chan Changsheng. Natigilan si Tian Honghui. Tungkol sa kinabukasan ng pamilyang Tian, alam niyang si Tian Changsheng ay naghahanap ng mapapangasawa ni Tian. Ang Aaron ay dating pinahahalagahan ni Tian Changsheng. Sa kasamaang palad, ang Aaron ay naging isang pamilya, na dahilan para sumuko si Tian Changsheng sa kanyang isip. Gayunpaman, sa palagay ni Tian Honghui, hindi nararapat na ibigay ang pamilya ni Tian sa isang babae, at ayaw niyang mahawa si Tian Linger ng labis na tama at mali at makakita ng labis na kadiliman sa lipunan, tatay, maaari Ling, or Berdis. Nag-aalala si Tian Honghui. Tinitigan ni Chan Changsheng ang kanyang anak ng masama at sinabing, sigurado akong mas gagawa siya kaysa sa iyo. Mas mabuting mag-alala tungkol sa kanya kaysa sa iyong sarili. Napayuko si Tian Honghui sa kahihiyan at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!